Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Nakakagimbal ang mga kasabwat ni Mayor Go. Binunyag na at matinding mura ang inabot sa isang maka-China. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos mag-apila itong si Mayor Go sa ombudsman na dapat ibalik siya sa pwesto dahil ayon sa kanyang mga abogado, kulang ang ebidensya na siya ay kasabwat sa Pogo operation. Hindi naman kami naniniwala malakas ang ebidensya, which is kailangan yung patunayan. Nakikiusap kami na ma-lift agad yung suspension. Ayon naman sa mga senador, malabong pagbigyan si Go dahil sa malinaw na pagkukulang at koneksyon nito sa Pogo. Binunyag naman ni Senador Gatchalian ang mga kasabwat ni Mayor Go sa kanilang illegal na Pogo operation. Sa mga, again, I cannot say the names, pero mayroon pang ibang politiko according sa intelligence agencies natin. Part of that Pogo Hub, part of the web. Hindi na elaborate masyado kung ano yung participation, but definitely part of the web. I think tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation and intelligence gathering. Hindi ko ma-elaborate ng accurately, no, dahil kumukuha pa sila ng further intelligence, no. So it's hard to say it now, no, but ang only pwede kong sabihin meron pang kasamahan na iba na politiko rin. Doon sa mga pinakitang pangalan marami. May mga pangalan kasi doon at mayroong web, no, na pinakita at may mga politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. Ayon naman sa dating senador, kung si Duterte pa ang nasa pwesto, malamang puro mura ang aabutin ng mga senador at ahensya na nag-iimbestiga dyan sa Pogo. Lahat ng mura niya, talagang tinape namin yon. Lahat yung sinasabi niya araw-araw doon sa cabinet meeting niya so-called doon sa Davao. Nakalagay yan, sinasabi niya, he threatens, bababuyin kita dik hanggat mamatay ka. He intimidates, bantay ka at hindi ka habang panahon na senador. Duterte, I will campaign against you, which he did. Duterte de Gordon, sapakin kita, October 6. Kutang ina mo, sabi niya, addressing Senator Gordon, cursing the latter's mother. Lahat yan ginagawa niya. Those are all violations. Talagang, kodol niya yung mga tao. So talagang, it's never too late because if you're silent, you're complicit. And all throughout our history, marami tayong tumatahimik. Kaya dapat matuto na tayo. Hindi tayo dapat tatahimik-tahimik. Laban tayo. So, kinampahan niya ako, okay, nasaktan ba ako? No. Leadership to me is not a title. It is justice and action. Kung hindi mo gagawin yan, mamimiyasa talaga yan at kawawa ang Pilipinas darating ng mga panahon. Buwelta naman ng mga Duterte, iyakin itong mga talo ng senador. At bakit nga ba sinisisi kay Duterte kung ang nakaupo naman ngayon ay si Pangulong Marcos? Bakit? Presidente pa ba si Duterte? Hindi na po. Retirado na siya, nag-aalaga ng apo sa tikod. Kung meron dapat sisihin dahil namumulitika, ito yung sa kampo ng Presidente Marcos dahil ang unang-una dyan ay isang tamaluslos na nagnanais na maging Prime Minister dahil hindi manalo sa Presidente. Pagpepiestahan ng mga korap sa gobyerno, yan po ilabag sa karapatan ng kalusugan. So lahat po ito, hindi po ito kasalanan sa Dutertes. Ayon naman sa dating Presidential Secretary, ang kapal talaga ng muka ng mga traidor na maka-China. Ito talaga mga Trojan horses to. Pinagmamalaki pa yung kanilang katraidoran Yung magiging makapili, di ba? Talaga kung magsalita, mas talo pa yung mga spokesperson ng China para depensahan yung China, di ba? Tapos alam mo naman, binabayaran yung mga ugok na yan, di ba? Tapos dito sa mga Pogo, libo-libo yung pinapayagang pumasok. Ako yung kalaban, tataniman ko yan. Di ba? Tataniman ko yan. Hindi naman lahat, pero tataniman ko yan ng mga tunay, ng mga espiya, di ba? Tapos, labas-masok ng bilyon-bilyong pera, bibig sabihin, pwede mong ponduhan yung mga kalaban mo na nandito. Ang tawag dyan, fit column. Di ba? Yung mga nandito, yung mga nakatago, at saka yung mga nakalantad. Tapos, pero pinakamahalaga, yung mga tao mo sa gobyerno na tumutulong sa mga taksil, tumutulong sa mga traitor, tumutulong sa mga makapili. Ano tawag mo sa mga ugok na yan? Bakit walang nakakasuhan? Matagal na yung issue ng Pogo di ba? Lumupo yan ng panahon ni Digong. Tapos dahil dito sa expose kay Mayor Alice Go, nakita napaka-rampant pala ng kriminalidad dyan. Napakadami ng mga illegal migrants na pumapasok. At napakarami palang sinusuhulan sa gobyerno, etc., etc. Kaya dapat talagang i-declare siya na national security issue. No? Hindi lamang dun sa mga pumapasok na mga illegal, na mga migrants, na posible na may kasamang mga espiya. Hindi naman lahat, no? Pero posible na mapasukan dahil napakaluwag
Napakaluwag ng pagpasok nila eh. Libo-libo yung pumapasok eh. Kaya dapat talaga ideklarang national security issue. Ikalawa, yung money laundering, yung pumapasok Yan. at labas na pera. Halimbawa, itong kay Alice Guo, na ang tingin ko is just the tip of the iceberg. Pero mo nagpasok ng 6-7 billion pesos para ipagawa yung kanilang complex. Ang daming building, meron pang sariling mall, di ba? May sariling torture chamber, no? Ang daming mga kwan. Tapos ay nangyari ito sa ilalim ng mga ilong ng mga kapulisan, ng PAGCOR, di ba? Ng Bureau of Immigration. So, dapat talagang investigahan yan dahil may pumapasok at lumalabas na pera. No, paano nangyari yun? So, dapat yung Anti-Money Laundering Council, palitan na yan. Bakit pinayagan yung mga yan? No? Yung Bureau of Immigration, dapat investigahan yan. Ilang pogo pa yung naitayo. Tapos later, na-discover, meron din pala sa Pampanga. Di ba? Tapos ikatlo, sino yung mga Pilipino na government employees na kakulisaba nila sa PAGCOR, sa BI, Bureau of Immigration, yung sa ating mga dokumento. di ba? So, sino yung mga yan na hindi lamang kakutsaba ay pinoprotektahan pa yung mga lintik na yan, di ba? So, hindi natin dapat pabayaan yung ganyan, no? Dahil kwan lang yun eh. Sabi ko nga, tip of the iceberg. Ilan pa yung mga Mayor Guo na nakalusot, nag-fall in the cracks dahil sa mga kakutsaba nilang mga tao sa gobyerno. Di ba? Yan ba ay pwede mangyari sa China? Pwede ba nating kayuan ng pogo ang China? Pwede pa nating pasukan ng ating mga Pilipino para tumakbong mayor sa China? Imposible yun. Pero bakit sila nagagawa nila rito yan? There must be some high-ranking protector involved. Exactly. Meron akong ganyan na balitaan eh. Mukhang kakilala nyo yun eh. Kakilala nyo yung kung sino man yun eh. No? Doon sa yung pati kasama yung kanyang asawa dito sa pagbubuo nito ng Pogo Hub. So lumobo ito, parang kabuti. Nagsulputan. Buti na lang na-expose ito si Alice Guo. No? Buti na lang ay nakita yung hindi ko maintindihan paano hindi nakita yung napakalaking mga buildings na yon sa isang maliit na munisipyo, no? Ikaw ba ma-imagine mo yon? Gaano karami pa yung ganon? Sino Kasi actually ang question diyan sa hindi naman nakita. Paano nagbulag-bulagan itong mga nabigyan? Kung bilyon-bilyon yan, syempre, alam naman natin na kung paano sila nagbulag-bulagan. Natapalan ng salapi ang kanilang mga mata. Pero ito, sabi mo, tip of the iceberg. Kaliwat kanan naman ngayon na ang raid sa mga pogo, di ba? At kaliwat kanan din ang nakikita na wala mga papel o dubious sa mga papel at pinapad-report na sila. Ang huling bilang, 157, 176, basta daan-daan eh, di ba? Ibig sabihin, normal na pag nagpunta ka, nag-inspection ka sa isang pogo na may illegal, merong ibang ginagawa at yung mga nagtatrabaho doon ay undocumented. Isa lang po yun. No? Ang ibig sabihin yan, bakit dumami ito? Hindi na, tatanungin na kitang diretso. Bakit nga dumami ito? Sino ba nasa likod niyan? Meron ba, hindi ba enabled yan? May mga enabler ba itong pogo? Dahil naalala natin, itong mga kongresista, ay mga senador, di ba parang naipasa yung batas, pinirmahan naman nila eh. Tapos ngayon sabihin nila, ganito nangyayari, yung mga umaalma ngayon, eh, sila din dati pumirma. So, hugas kamay ba ito, Sec? Ang ibig sabihin, kung this is a national security issue, ito ba ay nagtatanggal o nagkakalaglagan na rin doon sa mga nagbulag-bulagan at nabigyan? At ito ba ang panahon sa tingin mo na maaari silang kasuhan at iharap sa batas? Alam mo, Michael, kahit isang toneladang Clorox, hindi kayo maghugas kamay. Sobrang laki na yan, no? Paano maghugas ng kamay? Kitang-kita mo eh. Nakita ko yung mga building, para ka lang sa Ortigas eh. Diba? Wala ka sa Bamban, no? Kahapon nga, kausap ko si Senator Wing Gatchalian. Sabi ko, paano yung mga enabler na sinasabi ni Michael? Sino yung mga taga-Bureau of Immigration na pinayagang makapasok yan? Libo-libo. Tristo na rin kasi yan eh. Sino yung mga tao sa PAGCOR na binigay ng permit yan? Sino sa local government yung nagbigay ng permit yan? Hindi naman niya pwede maitayo na walang permit. Sino mga kapulisan yung nagbulag-bulagan? Doon sa mga torture chamber. Doon sa prostitution din sa loob ng mga pogo na yan. Diba? Nakita natin nung isang araw eh. Kitang-kita sa CCTV. Mga pulis. Diba? Hinarang yung isang kotse ng mga Chinese. Tapos kikidnapin dapat. No? At hihingian ng kotong. No? Yung nagpatigil sa kanila, naka-uniforme, naka-motor. Sa likod nila, nakasibilyan ng mga kapulisan. Ayun, huli. Tapos mukhang marami pa pala silang ginawang ganon. Diba? So, isa yung indirect na hanap buhay
ng ating mga government officials, mga kapulisan. No? Iba pa yung direct, yung talagang pinoprotektahan sila. No? At may mga bayad. Alam naman na, we weren't born yesterday. Yesterday talaga, Talaga ng mga garapalan. Ang mahalaga, magbuo ng committee ang gobyerno. Kung seryoso sila, bilang ako pupunta para investigahan, hindi lamang yung mga pugo na yan, yung mga fake na mga Filipino citizen na yan, kung hindi yung kanilang mga enablers. No? Yung pala yun na kayang investigahan ng police, pwedeng investigahan ng Bureau of Immigration, pwedeng investigahan ang PAGCOR, pwedeng investigahan ng AMLA.